Sabado noon at mag-iikapito ng gabi. Si Andres Talon, ng isang mahirap na estudyante, ay kasalukuyang naghuhugas ng mga pinggang kinainan sa ladies' dormitory sa isang universidad sa Amerika. Ito lamang ang paraan upang makapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo ng medisina. Nakatali sa kanyang baywang ang isang tapi at nakalislis ang mga manggas ng kanyang kamisa dentro. Nangingintab sa pawis ang kanyang kayumangging mukha, ang bula sa sabong nakabalot sa kanyang mga matipunong bisig ay umabot sa siko. At isinalaysay ni Andres na wika nga. Palagay ang loob ko sa loob ng kusina. 16 na taon ako nung namatay ang aking ama at lubusang naulila. Katatapos ko lamang ng intermediate noon. May kamag-anak akong isang kusinero sa vapor na nagyayaot sa Amerika at Pilipinas. Sumama ako at 6 na buwan akong singkad at tagapaghugas ng pinggan, kubyertos at mga lutuan sa pabor. Ay hindi na kayo dapat magtakas sa akin na ako eksperto pagdating sa ganyan. Uy, sir, alamang alis. Ang mabuti, itanong mo muna kay Andres kung ano makakarating na dito sa Amerika. Sige nga, linggo rin lamang bukas, hindi baling tayo magbayad. Alam ninyo, ako yung pagkahugas. Teka. Tatapon ko muna itong basura, ibig ko ulit narinig yan. Nang bumalik si Bill, ay nakaupo na si Alice at Andres, bumatak siya ng isang silya at nakiumpok sa Ngayon, simulan mo na. Sa San Francisco ako bumaba at ang paghugas ng pinggan ng aking unang naging hanap buhay. Naging manggagawa ako sa iba't ibang bayan ng California. Namitas naman sana sa Oregon at Washington. Nalanghita naman sa Florida. Lalo na akong umitim sa pagtatanim ng kamatis, repolyo at iba pang gulay. Naging servidor ako sa mga iba't ibang restaurant. Naging utusan, naglingkod sa salmonan, sa nipatag ng bato sa daan ng tren sa Nevada. Alin sa mga karanasan mo ang bumago sa takbo ng iyong buhay? Halimbawa, bakit mo naisipang mag-aral? Bakit mo iniwan ng paglalagalan? Hindi nangyari sa Amerika ang bumago sa takbo ng aking buhay, kundi dun sa amin, sa Pilipinas ito nangyari. Paano? Magkasaka ang aking ama. May isang kaugalian sa amin kung pista ng bayan ang lahat ng magkasaka ay maparoon sa malaking bahay upang tumulong sa karaniwang malaking handaan doon. Nag-isip-pagsayang sila, nag-isibak ng kahoy, kapatay ng baka, kambing, baka. Kahit ano, marami doon. Sabihin pa ang lahat ng tumulong ay kakain daw. Isang pista nga ay sinama ng kanyang ama si Andres. Anak, huwag ka masyadong maligalig sa para roon na natin. Opo, ama. Mga kasamahan, pumarito na kayo, tayo'y kumain na. Pengi ako sa baw! O, tol. Ito nyo rin! Pengi naman ako niyan! Punyeta kayo! Hindi ba nagtapas kumain ng mga panuhin sa taas? Inuuna niyo na ang inyong mga bituka! Mga timawa kayo! Ito agad daw ng aking narinig. Nung papauwi lamang kami at sabihin sa akin ni ama ang kanyang dinaramdam. Doon ko lamang lubusang naunawaan ang ibig sabihin ng salitang timawa. Sabi niya sa akin, mag-aaral ako mabuti upang hindi ko tapitin ang ganong kaapihan na ganoon. Kung ako raw isang lalaki ang magkasaka at hindi sa akin ang sinasakahang lupa, ay ganoon din ang aking kapalaran. Aalikustahin ng mayaman. Ang isang timawa ay higit na pangit kaysa sa gutom. Ang timawa raw kasi ay kahantulad ng isang aso, sagpang ang sagpang. Huwag daw akong mag-aksaya ng panahon. Gagawin niya lahat ang kanyang makakaya upang ako matuto. May buti ng iyong ama. Halos ang gabi ay ginagawa niyang araw. Ibig niya kasing makaipon ng pera. Gusto niya makapagtapos sa kursong doktor. At
nung ako nakapagtapos ng high school pa lamang, ay siya'y tuwang-tuwa. Ngunit ang tumang pa lang ngayon, ang kasayahan pa lang ngayon, ay may kapalit na malalim na kalungkutan. Si Amay, naabutan na ng ulan sa tanghaling tapat. Siya ay nagbubungkal ng lupa. Nagkasakit siya ng pulmulya at namatay. Upo ka muna. Naubos na ang lahat. Ang accounting ipon ni Ama. Ako'y ulilang lubos. Wala pa ni isang sentimo. Subalit sinumpa ko sa aking sarili, sa harap ng bangkay ng aking ama, na ako'y pilit na mag-aaral at magiging isang doktor. Hanapin kong pilit at tagumpay na inaasam niya para sa akin. Maria, Naluwaan kita ngayon. palagi natin kasama si Andy. Mari ay malayo siya, gayon kay lapit. Kay layo mayroon ba namin gayong araw-araw na nagkakabungguan. Balikat ay di matawag na kapalagayang loob. Lumalabas pa yata ang malaking tao ako. Okay, ay doon mo naman. Hindi, malaking tao dungo. Ang ibig kong sabihin, may anyo si Andy na nag-uudyok sa nagmamataas na matao. Kung ano siya, pinipigil lang nagmamalas na iyan. Naman ay isang hindi maunawa ang kilos ni Andy. Tila hindi mahalaga kay Andy ang magkaroon ng maraming kapalagayang. Malaki mo ang loob ko, Alice. Di at ako ang pinag-aaksihan mo ng kuro-kuro. Hindi biro. Lagi kong naitatanong sa aking sarili kung bakit mo binubukod mo ang iyong sarili sa karamihan. Ang karanasan na nagturo sa akin yan. Ang madalas na nauuntog, natututungyom ako. Nako, lumalalim ang salitaan at hindi bumababaw. Ang totoo, Andy, ay ito ay walang alinlangan nakakarating mo ang iyong patutunguhan. Ngunit, magaliwaliw ka naman. Mag-iibayo ang sigla mo kung sandali naman ang tamang ilalayo mo ang iyong ilong sa libro. Maari ba namang ang isang malusog na gaya mo ay hindi maaakit ng mga dalaga? Hayaan si Alice, yung gandang yan. May tinatago si Andy. Walang may tatago sa akin yan. Yan ang tinatawag na nauuhaw at ayaw makikiinom. At kung tanggihan ang nakikiinom, Natatakot kang tanggihan? Kung gayon, paano mo malalaman kung tatanggihan ka o hindi? ating gabi natin, maupuyat ng lubha si Alice. Yan ang sinasabi ko. Ang magaling na kaibigan kong Pilipino ay takbuhin ngayon pa lamang. Sumasarap ang usapan ay sa kapatalit-alislis. Tayo na walang mangyayari sa akin kung ang manok ko ay takbuhin. Aalis na kami, Alice. At maraming salamat sa iyong kagandahang loob. Sige Andres, muna na ako sa inyo. Sige, Salamat. alis na kami, Alice. Maraming salamat sa iyong kagandahang loob. And the trumpets they go, and they playing for you, girl. And the trumpets they go, yeah, yeah. The trumpets they go, yeah. The trumpets they go, 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 go. They go. Damn, is it weird that I hear angels every time that you moan? Oh yeah, is it weird that your eyes remind me of a Coldplay song? Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song?